Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 8. Bukod dito, mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paano sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan loob. Sapagat ayon sa kanilang kaya, ay nagpatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban, na lubhang ipinamamanik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ano pat namanhik kami kay Tito, na yamang siya ay nagpasimula ng una, ay siya na rin ang gumanap sa inyo ng biyayang ito. Datapwat, yamang kayo'y nagsisigana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, at pananalita, at kaalaman, at sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. Hindi ako nangungusap na tulad sa nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Sapagat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na, bagaman siya ay mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. At sa ganito'y ibinibigay ko ang aking pasya, sapagat ito'y nararapat sa inyo, na naunang nangagpasimula na may 1 taon na, hindi lamang sa paggawa, kundi naman sa pagnanais. Datapwat, ngayon tapusin din naman ninyo ang paggawa, upang kung paano nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din naman magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. Sapagat kung may sikap, ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. Sapagat hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba ay magaanan at kayo'y mabigatan, kundi ayon sa pagkakapantay-pantay. Ang inyong kasaganaan ay naging abuloy sa panahong ito sa kanilang kakulangan, upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan, upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Gaya ng nasusulat, ang nagtipon ng marami ay hindi naglabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi kinulang. Datapwat, salamat sa Diyos na naglalagay sa puso ni Tito niyang masikap na pag-iingat sa inyo, sapagat tunay na tinanggap niya ang aming pamanhik. Ngunit palibhasay lubas siyang masikap, ay napariyan sa inyo sa kanyang sariling kalooban. At sinugo namin kasama niya ang kapatid na ang kanyang kapurihan sa Ebanghelyo ay sa lahat ng mga iglesia. At hindi lamang gayon, kundi siya naman ang inihalal sa mga iglesia na maglakbay na kasama namin tungkol sa biyayang ito, na pinangangasiwaan namin sa ikaluluwalhati ng Panginoon, at upang ipamalas ang aming sikap, na inilagan ito, na sino may huwag kaming sisihin tungkol sa buloy na ito na aming pinangangasiwaan, sapagat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao, at aming sinugong kasama nila ang aming kapatid, na aming nasubok na madalas na masikap sa maraming bagay. Datapwat, ngayon ay lalo nang masikap, dahil sa malaking pagkakatiwala niya sa inyo. Kung may magsiyasat tungkol kay Tito, siya'y aking kasama at kamanggagawa sa pagpapagal sa inyo, o sa aming mga kapatid. Sila'y mga sugo ng mga iglesia at kaluwalhatian ni Kristo. Inyong ang ipakita sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig at ng aming pagmamapuri dahil sa inyo.